Hindi ito sigaw. Hindi ito basag na salamin. Hindi rin kalabog ng pinto. Ang sumalubong kay Maya Alonso sa mismong gabi ng kanyang kasal ay isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa kahit anong ingay. Isang katahimikan na tila humihigop sa lahat ng hangin sa pasilyo ng mamahaling hotel. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng kanilang honeymoon suite, bahagyang nakaawang. Sa siwang na yon, isang piraso ng eksena ang tanaw niya. Isang anino ng dalawang tao sa ibabaw ng puting kama. Ang puting-puting kama na dapat sana ay magiging simbolo ng bago nilang simula. Ang isa ay si Adrian, ang kanyang asawa. Ang isa ay hindi siya. Kanina lang, habang nasa loob ng limusin, ang buong Makati ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas. Ang bawat ilaw ay isang pangako. Pangako ng isang ligtas na paglapag. Ang pinakaligtas na landing ng buong buhay niya. Bilang isang flight attendant chief, sanay si Maya sa turbulensya. Sanay siyang ngumiti at kumalma sa gitna ng takot ng daan-daang pasahero. Sanay siyang sundin ang checklist, ang emergency procedures. Ang buhay niya ay isang serye ng mga flight plan na laging nasusunod. Ngunit dito, sa harap ng nakaawang na pinto, walang manual, walang protocol. Siya ang pasahero. Siya ang nawalan ng hininga. Sa loob ng maliit niyang purse na nakasabit sa kanyang balikat, naroon ang isang maliit na bagay maliban sa kanyang cellphone at lipstick. Isang USB. Dala niya ito hindi para gamitin, kundi para sana itapon sa pinakamalapit na basurahan. Isang paalala ng mga duda na gusto na niyang kalimutan, na pinili niyang balewalain para sa pag-ibig. Sana pala ay hindi niya binaliwala. Dahan-dahan siyang umatras, walang ingay. Bawat hakbang paatras sa makapal na carpet ay parang pag-apak sa bubog. Isinara niya ang pinto nang walang kalabog na para bang isinasara niya ang isang aklat na ayaw na niyang tapusing basahin. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Naglakad siya palayo sa suite at pumasok sa pinakamalapit na banyo ng hotel. Malawak ito, gawa sa marmol, at puno ng mga ginintuang gripo. Tumingin siya sa salamin. Ang babae sa salamin ay nakaputing bestida, perpekto ang ayos ng buhok at may mamahaling hikaw. Pero hindi na siya mukhang nobya. Mukha siyang isang sundalo na naiwan sa gitna ng giyera. Hindi alam kung saan susunod na pupunta. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa mamahaling lababo. Isa lang, dahil mula sa sandaling ito, kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang mag-isip. Huminga siya ng malalim at lumabas ng banyo. Akala niya ay babalik siya sa suite para gumawa ng eksena, para sumigaw. Ngunit pagdating niya sa living area, nakaupo doon sa isang eleganteng sofa ang biyanan niyang si Dolores Reyes. May hawak itong kopita ng red wine at nakatingin sa kanya na para bang kanina pa siya hinihintay. Malamig ang mga mata ni Dolores, walang bakas ng kahit anong pagkagulat. "Upo, Maya," sabi nito sa isang boses na kalmado pero puno ng awtoridad. Hindi umupo si Maya, nanatili siyang nakatayo. Ang mamahaling bestida ay biglang parang naging isang mabigat na kasuotan. Ang mga Reyes, Maya, ay hindi gumagawa ng iskandalo. Mahinahong pagpapatuloy ni Dolores. Lalo na sa isang gabing tulad nito, kung kailan nakatingin ang buong Maynila. Natawa si Maya ng mapakla. "Iskandalo? Ang anak ninyo ang gumagawa ng iskandalo sa loob ng kwartong yon, ma'am." Itinaas ni Dolores ang kanyang kamay, isang senyas para patigilin siya sa pagsasalita. "Alam ko kung ano ang nakita mo at aayusin natin ito, pero hindi sa paraang gusto mo." Lumapit si Dolores sa kanya. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay parang lason na kumakalat sa hangin. "Bukas na bukas, lilipat ka sa pamamahay namin. Doon ka titira kasama namin ni Adrian," sabi ni Dolores. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. "Para ano po? Para magpanggap na masaya tayong isang pamilya?"
Tanong ni Maya. Nanginginig ang boses sa pigil na galit. Para protektahan ang pangalan ng pamilya, mariing sagot ni Dolores. At para protektahan ka, isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Isang flight attendant na iniwan ng asawa sa mismong gabi ng kasal. Masakit iyon sa reputasyon mo at sa reputasyon namin. Naramdaman ni Maya ang paghigpit ng bitag. Bawat salita ni Dolores ay isang bakal na rehas na unti-unting ikinukulong siya. Tinitigan ni Maya ang biyenan niya. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang pag-aalala, kundi ang malamig na kalkulasyon ng isang CEO na nagsasagip ng kanyang kumpanya. Sa sandaling iyon, alam ni Maya na wala siyang laban. Hindi pa sa ngayon. Tumango si Maya. Isang mabagal na tango ng pagsuko. Sige po. Ngumiti si Dolores. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. Magpahinga ka na sa kabilang kwarto. Ipapahatid ko na lang ang mga gamit mo. Tumalikod si Maya para maglakad palayo. Ngunit sa pagtalikod niya bigla, isang alon ng pagkahilo ang humampas sa kanya. Napakapit siya sa pader. Ang paningin niya ay saglit na nagdilim at ang tunog sa paligid ay tila humina. Automatiko niyang dinala ang isang kamay sa kanyang tiyan. May isang kaba, isang takot na biglang sumulpot sa kanyang dibdib. Isang takot na mas malalim at mas komplikado pa kaysa sa kataksilan na kanyang nasaksihan. Ang saglit na panghihina ni Maya ay hindi nakalampas sa matalas na mga mata ni Dolores. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw sa biyanan niya bago ito muling naging isang blangkong maskara. Pagod ka lang sa buong araw, sabi ni Dolores. Ang boses ay tila may pahiwatig ng pag-aalala. Ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Halika, ipapahatid kita sa isang guest room para makapagpahinga ka. Hindi na naghintay ng sagot si Dolores. Tinalikuran niya si Maya at nagsimulang maglakad. Inaasahan na susunod ang nobya. Para kay Maya, ang bawat hakbang sa likod ng kanyang biyanan ay parang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Dinala siya ni Dolores sa isang kwarto sa kabilang dulo ng hallway. Binuksan ito ng isang staff ng hotel. Simple lang ang kwarto, malinis, pero walang buhay. Malayong malayo sa honeymoon suite na pinaghandaan nila ni Adrian. Dito ka muna. Bukas ng umaga, susunduin ka ng driver para ihatid sa bahay. Sabi ni Dolores bago tumalikod. Huminto ito saglit sa may pinto. At Maya, ihanda mo ang sarili mo. Ang pagiging isang Reyes ay hindi madali. Magsisimula ang totoong buhay mo bukas. Pagkatapos ay isinara na nito ang pinto at isang marahang click ang narinig ni Maya. Naiwan siyang mag-isa. Nang wala na ang presensya ni Dolores, doon palang bumigay ang mga tuhod niya. Napasandal siya sa pinto at ang lakas na kanina niyang ipinapakita ay biglang naglaho na parang bula. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas matindi pa. Dito, wala nang kailangang iligtas na mukha. Wala nang kailangang patunayan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Naglakad siya papunta sa kama, isa na namang puting kama. Pero hindi ito ang puting kama ng kasinungalingan. Ito ang puting kama ng malamig na katotohanan. Umupo siya sa gilid nito. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang bestida, ang bawat perlas at borda ay tila maliliit na bato na humihila sa kanya pababa. Parang isang costume na suot-suot niya para sa isang papel na hindi naman pala para sa kanya. Doon, sa katahimikan, pinayagan niya ang sarili niyang damhin ang lahat. Ang eksena ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Ang hubog ng katawan ng babae. Ang paraan ng paggalaw ng braso ni Adrian. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang kawalan ng pagkakasala sa mga kilos nila. Na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Hindi ang sakit ng kataksilan ang tumatagos sa puso niya. Hindi lang iyon, kundi ang lamig. Ang lamig ng kalkulasyon.
Ang katotohanan ang lahat ng ito ay nangyari habang siya, ang asawa niya, ay nasa ibaba, nakangiti sa mga bisita, tinatanggap ang mga pagbati. At si Dolores, alam ni Dolores, kanina pa ito naghihintay. Ang buong sitwasyon ay hindi isang aksidente, isa itong krisis na mayroon ng nakahandang solusyon. At siya, si Maya, ay isang piyesa lamang sa chessboard ng pamilyang ito. Napahawak siyang muli sa kanyang tiyan. Bumalik ang pagkahilo. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isip. Isang tanong na matagal na niyang isinasantabi dahil sa abala ng paghahanda sa kasal. Isang tanong na ayaw niyang bigyan ng pansin dahil ayaw niyang mag-assume. Kailan nga ba ang huli kong biglang nanuyo ang lalamunan niya? Ang takot na kanina niya naramdaman ay nagkaroon ng bagong pangalan. Isang pangalan na mas nakakatakot, mas komplikado. Hinubad niya ang kanyang sapatos at humiga sa kama. Yakap-yakap ang sarili. Ang puting bestida ay lukot na ngayon. Baliwala na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi na ang imahe ni Adrian at ng babae ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang malamig na mga mata ni Dolores Reyes. Ang nakikita niya ay isang malaking hawla na gawa sa ginto at kasinungalingan. At sa loob ng hawla, nandoon siya. Pero hindi siya nag-iisa. Kinapa niya ang kanyang purse sa tabi ng kama. Kinuha niya ang maliit na USB. Hinawakan niya ito nang mahigpit sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang matigas na gilid nito sa kanyang balat. Ito, nagsimula ang lahat dito sa isang hinala. Sa isang file na hindi sinasadyang nakita niya sa laptop ni Adrian. Akala niya ang pag-ibig ay sapat na para burahin ang mga pagdududang iyon. Ngayon, alam na niya. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Kung tama, ang hinala niya tungkol sa sarili niya. Ito ay tungkol sa isang laban na kailangan niyang ipanalo. Kinabukasan, isang itim at makintab na sasakyan ang sumundo kay Maya. Walang salita. Ang driver ay magalang na kinuha ang kanyang maliit na maleta, ang tanging dala niya mula sa hotel, at pinagbuksan siya ng pinto. Ang biyahe papunta sa tinatawag na tahanan ng mga Reyes ay tahimik. Bawat mansyon na madaanan nila sa Forbes Park ay tila mas malaki kaysa sa nauna. Nang huminto sila sa harap ng isang nagtataasang itim na gate, doon naintindihan ni Maya ang sinabi ni Dolores. Hindi lang ito bahay, isa itong kuta. Bumukas ang gate nang walang ingay at ang bumungad sa kanya ay isang modernong palasyo na gawa sa salamin, bakal at bato. Ang bawat damo sa hardin ay tila sinukat. Maging ang mga bulaklak ay mukhang sumusunod sa isang utos. Pagbaba niya ng sasakyan, isang linya ng mga kasambahay na nakauniporme ang sumalubong sa kanya. Nakayuko sila, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Maya ay hindi siya isang bagong miyembro ng pamilya, kundi isang mahalagang bisita o isang mahalagang bilanggo. Ang almusal ay isang pagsubok ng katatagan. Nakahain ang pagkain sa isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany, sapat para sa 20 tao. Ngunit 3 lang sila. Si Maya sa isang dulo, si Dolores sa kabila, at si Adrian sa gitna. Tila isang bata na hindi alam kung kanino papanig. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Kumain ka, Maya. Kailangan mong lakasan ang iyong katawan. Sabi ni Dolores, hindi inaalis ang tingin sa pagkain nito. Pinilit ni Maya ng ngumiti. Salamat po. Sinubukan niyang tignan si Adrian, pero ang kanyang asawa ay nakatitig sa kanyang plato na para bang ito ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Ang matikas na lalaki na pinakasalan niya kahapon ay mukha na ngayong duwag. Walang bakas ng paghingi ng tawad sa mga mata nito. Tanging hiya at pag-iwas. Pagkatapos ng almusal na parang hindi mo malunok, tumayo si Dolores. Halika, Ija. Ipapakita ko sa iyo ang buong pamamahay. Ang pagpapakita ay isang malumanay na paraan
para sabihin na ipapaalam ko sa iyo ang mga patakaran. Ipinakita ni Dolores ang library na puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubuklat. Ipinakita niya ang art collection na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Itinuro niya ang mga security camera na nakatago sa bawat sulok. Seguridad ang pinakamahalaga sa pamilyang ito, Maya, sabi ni Dolores habang nakatayo sila sa harap ng isang malaking bintanang salamin na tanaw ang perpektong hardin. Parehong seguridad mula sa labas at mula sa loob. Naintindihan ni Maya ang ibig sabihin noon. Bawat galaw niya ay babantayan. Ang kwarto ninyo ni Adrian ay nasa itaas. Dagdag ni Dolores, tila isang simpleng impormasyon lang. Pero sa ngayon, sa guest room ka nakatabi nito muna matutulog para makapag-isip-isip ka. Isang maliit na tagumpay. Hindi niya kayang isipin na matulog sa iisang kama kasama si Adrian ngayong gabi. Tumangulang siya. Nang makahanap siya ng pagkakataon, nagdahilan siyang masama ang pakiramdam at kailangang magpahinga sa kwarto. Sa wakas, mag-isa. Ang unang ginawa niya ay ilak ang pinto. Huminga siya ng malalim. Ang bawat sulok ng mansyon ay amoy pera at kontrol, nakakasakal. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na paper bag na maingat niyang itinago. Dala niya ito mula pa kahapon. Isang bagay na binili niya ilang araw na ang nakalipas dahil sa isang hinala pero hindi niya magawang gamitin dahil sa takot. Pumasok siya sa banyo na mas malaki pa sa dati niyang buong apartment. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga gripo ay kumikinang sa kulay ginto. Isang perpektong lugar para malaman ang isang hindi perpektong katotohanan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kahon ng pregnancy test. Sinunod niya ang instructions na parang isang flight manual sa gitna ng emergency. Pagkatapos, naghintay siya. Ang 3 minuto na yon ay mas mahaba pa kaysa sa pinakamahabang biyahe niya papuntang Europa. Nakatitig lang siya sa maliit na plastic stick na nakapatong sa ibabaw ng lababo. Unti-unti, isang linya ang lumitaw. Mapula. Malinaw. Pagkatapos, kasunod nito, isa pa. 2 linyang pula. Positibo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya napasigaw. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig na marmol. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan dahil sa kanyang sirang kasal. Hindi ito luha ng takot dahil sa kanyang sitwasyon. Ito ay luha ng isang bagong layunin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Dati, ang laban na ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang dignidad. Ngayon, iba na. May isang maliit na buhay sa loob niya na walang kamuwang-muwang sa gulo ng mundo sa labas. Isang buhay na kailangan niyang protektahan mula sa ginintuang hawla na ito. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang kawawa. Mukha na siyang isang ina. Isang ina na gagawin ang lahat. Nang lumabas siya ng banyo, mas matatag na ang kanyang mga hakbang. Nagpunta siya sa bintana at tumingin sa labas, sa perpektong hardin na tila walang katapusan. Hindi ka lalaki sa kasinungalingan. Bulong niya, ang mga salita ay para sa sarili niya at para sa maliit na nilalang sa loob niya. Pangako ko yan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang panata. Hindi na siya naghintay ng sagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Dolores. May dalang isang makapal na folder. Isang matamis, halos mapanganib na ngiti ang nasa labi nito. "Konyo, Maya, mabuti naman at gising ka pa," sabi nito. Ang boses ay malambing na parang seda. Ipinatong ni Dolores ang folder sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Dahil opisyal ka ng isang Reyes, meron kang mga responsibilidad. Lumapit ito at tinapik ang folder. Ito ang iyong unang tungkulin bilang bahagi ng pamilya.
Tumingin si Maya sa folder, pagkatapos ay kay Dolores. Ano po ito? Ngumiti si Dolores, isang nangiting puno ng kasinungalingan. Papel iyan para sa isang bagong charity foundation, isang pundasyon para tulungan ang mga batang nangangailangan. Huminto ito saglit, tinitigan si Maya sa mata. At ipapangalan natin ito sa iyo, ang Maya Alonzo Reyes Foundation. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo dito. Ang bigat ng folder na nasa harap ni Maya ay higit pa sa bigat ng mga papel sa loob nito. Ito ang bigat ng unang tanikala na ikakabit sa kanya. Isang foundation para sa akin? Tanong ni Maya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Oo naman, sagot ni Dolores. Umupo ito sa isang silyang malapit sa kanya na para bang sila ay matalik na magkaibigan na nag-uusap. Bilang isang flight attendant chief, mayroon kang imahe ng isang babaeng may malasakit at mapagkakatiwalaan. Perpekto ka para dito. Ikaw ang magiging mukha ng kabutihang loob ng pamilya Reyes. Mukha. Iyon pala ang tingin sa kanya. Isang mukha, isang maskara. Binuksan ni Maya ang folder. Ang mga pahina ay puno ng mga legal na salita na hindi niya maintindihan. Mga articles of incorporation, bylaws, board of trustees. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang paulit-ulit na paglitaw ng kanyang pangalan. Maya Alonzo Reyes, Chairman, President. Hindi po ba masyadong mabilis? Sabi ni Maya. Kasalukuyan pa po akong nagtatrabaho sa airline. Huwag kang mag-alala dyan, sabi ni Dolores. Iwinawagay-wayang kamay na para bang iyon ay isang maliit na problema lamang. Adrian will handle the details. Ang kailangan lang namin ay ang iyong partisipasyon at, syempre, ang iyong pirma. Itinuro ni Dolores ang isang blangkong linya sa dulo ng isang dokumento. Sa tabi nito, may nakahanda ng isang mamahaling pluma. Alam ni Maya na ito ay isang bitag. Ang pagtanggi ay magpapakita ng kanyang pagsuway. Ang pagpirma ay maglalagay sa kanya sa isang posisyon na hindi niya kontrolado. Pero naisip niya ang maliit na buhay sa loob niya. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang manatili sa loob ng kuta na ito para malaman ang mga sikreto nito. Para makapagplano, kinuha niya ang pluma. Ang ginto nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Huminga siya ng malalim at sa ilalim ng mapanuring tingin ni Dolores, inilagda niya ang kanyang pangalan. Maya Alonzo Reyes, isang pangalan na parang hindi na sa kanya. Isang linggo ang lumipas, ang buhay sa mansyon ay isang serye ng mga ritual na puno ng pagpapanggap. Mag-aalmusal sila ng tahimik. Magtatanghalian ng tahimik. Maghahapunan ng tahimik. Si Adrian ay laging umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi na. Laging may dahilan para iwasan siya. Hanggang sa isang gabi, inanunsyo ni Dolores sa hapunan. Magkakaroon tayo ng isang charity ball para opisyal na ilunsad ang foundation mo, Maya. Sabi nito, nakangiti. Sa susunod na Sabado, ang lahat ng importanteng tao sa Maynila ay darating. Ang gabing iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Maya. Pinagsuot siya ng isang mamahaling gown na kulay emerald green. Pinili mismo ni Dolores. Inayusan siya ng mga profesional. Nang tumingin siya sa salamin, isang estranghera ang nakita niya. Maganda, elegante, pero walang buhay ang mga mata. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga kubyertos, mahihinang tawanan, at ang amoy ng pera. Pinilit siyang tumayo sa entablado sa tabi ni Adrian. Ang asawa niya ay nakangiti sa mga kamera. Ang braso ay nakaakbay sa kanyang baywang na para bang sila ang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Naramdaman ni Maya ang hapdi ng pagpapanggap, ang hapdi ng bawat ngiti na kailangan niyang ibigay sa mga taong bumabati sa kanya na walang alam sa dumi na nakatago sa likod ng entablado.
Nagbigay ng talumpati si Dolores, pinupuri ang ginintuang puso ng kanyang manugang. Nagbigay rin ng maikling salita si Adrian, pinasalamatan ng kanyang mapagmahal na asawa. Nang bumaba sila ng entablado, hinila siya ni Adrian sa isang sulok malayo sa mga mata ng mga tao. "Maya, I'm sorry." Bulong nito, ang boses ay puno ng pagkakasala. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan nitong kausapin siya ng maayos simula noong gabing iyon. "Sorry para saan, Adrian?" tanong ni Maya. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. "Sa ginawa mo sa honeymoon suite? O sa pagpayag mong gawin akong palamuti sa gabing ito?" Napayuko si Adrian. "Hindi mo naintindihan. Si Mama. Malakas ang impluensya niya. Wala akong magawa." "Lagi namang may magagawa, Adrian," sagot ni Maya. "Pinili mo lang ang pinakamadali." Tinalikuran niya ito. Hindi na hinintay ang kanyang sagot. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya sa balcony. Ang malamig na hangin ng gabi ay saglit na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Habang nakatingin siya sa mga ilaw ng syudad, nagsimula siyang mag-obserba. Napansin niya ang paraan ng pag-uusap ni Dolores sa mga malalaking negosyante. Hindi ito simpleng usapan. May mga sobrang palihim na inaabot. May mga pagtango na puno ng kahulugan. Ito ay negosyo, nakatago sa ilalim ng layuning pangkawanggawa. Nang pabalik na siya sa loob, isang lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Matangkad ito, nakasuot ng isang simpleng itim na suit na bumagay sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso, pero magalang. "Mrs. Alonso Reyes?" tanong nito. Ang boses ay kalmado at malalim. "Yes?" "I'm Ramon Cruz, compliance consultant for your airline," pagpapakilala nito. "We haven't met officially, but I've seen your records." Tumango lang si Maya. Nagtataka kung ano ang kailangan nito. "Congratulations on your foundation," sabi ni Ramon. Tumingin ito sa paligid ng ballroom. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay matalas. Tila may nakikitang higit pa sa ipinapakita niya. "I just noticed something interesting." Pagpapatuloy nito sa mahinang boses. "The dates of your foundation's major transactions, they coincide perfectly with your international flight schedules. It's a very interesting coincidence." Natigilan si Maya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi ito isang akusasyon. Hindi rin ito isang tanong. Ito ay isang pahiwatig. Isang pahiwatig na may ibang tao sa mundong ito na nakakakita sa mga bitak sa perpektong imahe ng mga Reyes. At sa isang iglap, sa gitna ng dagat ng mga pekeng ngiti, naramdaman ni Maya ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang mga salitang binitawan ni Ramon Cruz ay nanatili sa isip ni Maya sa mga sumunod na araw. Isang interesanteng pagkakataon. Iyon ay hindi isang simpleng komento. Iyon ay isang imbitasyon. Isang pinto na bahagyang binuksan, nag-aanyaya sa kanya na sumilip. At si Maya ay nagpasya ng pumasok. Ang pagiging flight attendant chief ay nagturo sa kanya ng higit pa sa customer service. Tinuruan siya nitong maging mapagmatsyag, organisado at metikuloso. Ang mga katangiang ito na dati niyang ginagamit para siguruhin ang kaligtasan ng libu-libong pasahero ay gagamitin niya ngayon para sa sarili niyang kaligtasan. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Tuwing gabi, kapag ang buong mansyon ay tahimik na at si Adrian ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, bumabangon siya. Dahan-dahan siyang pumupunta sa study room ni Adrian. Hindi niya kailangan ng password. Alam niya ito. Ang petsa ng anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya ng mga Reyes. Sa loob ng ilang minuto, bawat gabi, kinokopya niya ang mga files mula sa laptop ni Adrian papunta sa USB na palagi na niyang daladala. Mga email, mga bank statement, mga spreadsheet na may mga pangalan at numero na hindi niya maintindihan. Pero alam niyang importante. Isang araw, habang tinutulungan niya ang isang kasambahay na mag-ayos ng mga papel sa library, sinadya niyang mawala ang ilang mga resibo
mula sa mga charity event. Itinago niya ito sa pagitan ng mga pahina ng isang libro. Naging maingat siya. Bawat kilos niya ay may layunin. Ang pagpunta sa mall ay isang pagkakataon para gumamit ng public wifi. Ang pagbisita sa isang lumang kaibigan ay isang dahilan para makalabas ng Forbes Park. Pagkatapos ng isang linggo ng palihim na pangangalap, naglakas loob siyang kumilos. Nagpadala siya ng isang simpleng email kay Ramon Cruz gamit ang isang bagong email address na ginawa niya sa isang internet cafe. Subject: Flight Itinerary Inquiry. Mr. Cruz, I'd like to discuss some discrepancies in my flight schedule and personal activities. I'm available to meet tomorrow at 3 p.m. The coffee shop at the corner of Aguirre and Trasera in Legazpi Village. MRR. Walang pangalan. Walang numero ng telepono. Isang mensahe na kung mabasa ng iba, ay iisiping trabaho lang ang pag-uusapan. Pero alam niyang maiintindihan ni Ramon. Kinabukasan, nagpaalam siyang pupunta sa isang spa. Ito ang perpektong dahilan. Madali niyang nakuha ang permiso ni Dolores na tila natutuwa na si Maya ay nag-aalaga sa kanyang sarili. Ang coffee shop ay maliit at hindi gaanong matao. Umupo si Maya sa isang sulok kung saan tanaw niya ang pinto. Eksaktong 3:00, pumasok si Ramon Cruz. Lumibot ang kanyang mga mata hanggang sa makita siya. Walang-walang ngiti, walang anumang pagbati. Naglakad lang ito nang direkta sa kanyang mesa at umupo. Mrs. Alonso Reyes, sabi nito bilang pagbati. Mr. Cruz, sagot ni Maya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen sa kanya. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam kung mapagkakatiwalaan ko kayo. Pero ito ang nakuha ko. Nasa screen ang isang kopya ng email trail sa pagitan ni Adrian at ng kanilang bangko. Nag-uutos ng fund transfer mula sa Maya Alonso Reyes Foundation papunta sa isang offshore account na may pangalan ng isang kumpanyang hindi pamilyar. Tinitigan ni Ramon ang screen ng matagal. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, pero nakita ni Maya ang isang bahagyang paninikip ng kanyang panga. Ito ay simula pa lang, sabi ni Ramon. Ibinabalik ang tingin kay Maya. May hinala ako na ang foundation ay isa lamang sa maraming paraan na ginagamit nila para maglaban ng pera. Ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng malalaking donasyon mula sa mga kaibigan, maruruming pera. Pagkatapos, ililipat nila ang pera sa iba't ibang account, kasama na ang sa foundation mo, para magmukhang malinis bago ito tuluyang ilabas ng bansa. Tumango si Maya. Ito ang eksaktong teorya na nabubuo sa kanyang isipan. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ni Maya. Bakit ninyo ako tinutulungan? Sumandal si Ramon sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na malalim at madilim. Sabihin na lang natin na meron akong personal na interes na makitang bumagsak ang imperyo ng mga Reyes, sabi nito. At kailangan ko ng tulong mo, kailangan ko ng access sa loob. Nagkatinginan sila, isang kasunduan ang nabuo ng walang salita. Isang alyansa sa pagitan ng 2 taong may magkaibang dahilan pero may iisang layunin. Kinuha ni Maya ang USB mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa. Ito ang lahat ng nakuha ko mula sa laptop ni Adrian, sabi niya. Lahat ng pinaghihinalaan kong transaksyon sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Kinuha ni Ramon ang USB at ibinulsa ito nang walang sinasabi. Mag-ingat ka, Mrs. Alonso Reyes, sabi ni Ramon bago tumayo. Matalino si Dolores, alam niya kapag may mali. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na kahina-hinala. Alam ko, sagot ni Maya. Tumango si Ramon at tumalikod para umalis. Naglakad ito palabas ng coffee shop na parang isang anino. Naiwan si Maya, humihigop sa kanyang malamig ng kape. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil may kakampi na siya.
Pero kasabay nito ang isang mas matinding kaba. Nagsimula na ang laro. Wala nang atrasan. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang kasambahay sa may pinto. "Ma'am Maya, pinapatawag po kayo ni Ma'am Dolores sa kanyang opisina." Kinabahan si Maya, pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha at tumango. Pagpasok niya sa opisina ni Dolores, nakaupo ito sa likod ng malaking desk nito, nakatingin sa kanya ng walang emosyon. "Saan ka galing, Maya?" tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit may talim. "Sa spa po, tulad ng sinabi ko," sagot ni Maya. Ngumiti si Dolores, isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Itinaas nito ang isang kamay. Sa palad nito, may isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang hikaw. "Naiwan mo yata ito sa may sala kanina bago ka umalis," sabi ni Dolores. "Sinuot mo ito kaninang umaga, hindi ba?" Nanlamig si Maya. Ang hikaw na yon. Hinubad niya ito at inilagay sa loob ng kanyang bag noong papunta siya sa coffee shop para hindi siya masyadong agaw pansin. Imposibleng mahulog ito sa sala. Alam ni Dolores na nagsisinungaling siya. Hindi niya alam kung paano, pero alam niya. Ang mensahe ay malinaw. "Alam ko. At pinagmamasdan kita." Pinanood ni Dolores Reyes ang paglabas ni Maya sa kanyang opisina. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito bago ito tuluyang nawala sa pasilyo. Isang maliit, halos hindi mapansing senyales ng takot. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Dolores. Isang ngangiting hindi kailanman nakikita ng publiko. Ito ay isang nangiti ng isang manlalaro ng chess na kakagalaw pa lang ng kanyang reyna. Inilalagay ang kalaban sa isang alanganing posisyon. Ibinaba niya ang hikaw sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Hindi niya ito nakita sa sala. Inutusan niya ang isang kasambahay na kunin ito mula sa jewelry box ni Maya habang wala ito. Isang simpleng pagsubok, isang paraan para ipaalam kay Maya na walang sikretong hindi niya malalaman sa loob ng pamamahay na ito. Sumandal si Dolores sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Hindi siya tanga. Ang pagbabago sa kilos ni Maya ay hindi nakalampas sa kanya. Ang biglaang pagiging masunurin nito, ang mga palihim na sulyap, ang mga pag-alis na laging may magandang dahilan. Ang lahat ng iyon ay mga senyales. Ang manugang niya ay nagpaplano ng isang bagay. Kinuha ni Dolores ang isang litrato na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ay isang luma at kupas na larawan. Isang payat na babae na may matapang na mga mata, nakatayo sa harap ng isang maliit na barong-barong sa tondo. Siya iyon. 40 taon na ang nakalipas. Isang bagay ang natutunan niya mula sa kahirapan. Ang mundo ay isang gubat. Kumain ka o ikaw ang kakainin. At si Dolores Reyes ay matagal nang nagpasya na hindi siya magiging pagkain ni Numan. Binalikan niya ng tanaw ang simula ng lahat. Ang pagpapakasal niya kay Ricardo Reyes, isang mabait pero mahinang negosyante. Nakita niya ang potensyal sa pangalan nito, ngunit nakita rin niya ang kahinaan nito. Masyado itong maraming tiwala, masyadong maraming prinsipyo. Kaya kumilos si Dolores. Sa likod ng kanyang asawa, kinaibigan niya ang mga kasosyo nito. Inalam niya ang kanilang mga kahinaan at isa-isa, gamit ang tamang kombinasyon ng pang-aakit at pananakot, nakuha niya ang gusto niya. Naalala niya ang ama ni Ramon Cruz, isang matalinong lalaki pero masyadong sentimental. Madali itong napaniwala ni Dolores na mamunan sa isang pekeng proyekto gamit ang pera na dapat sana ay para sa kumpanya nila ni Ricardo. Nang malaman ng lahat, huli na. Ang pera ay nawala at ang buong sisi ay napunta sa kasosyo niya. Ang kahihiyan ang pumatay dito, hindi ang pagkalugi. At ang Reyes Corporation na may bagong kapital ay nagsimulang lumago. Iyon ang pundasyon ng kanyang imperyo, itinayo sa mga guho ng tiwala ng ibang tao.
At hindi niya hahayaan ang isang pipitsuging flight attendant na sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. May hinala si Dolores kung sino ang posibleng tinatakbuhan ni Maya. Ang pangalan ni Ramon Cruz ay ilang beses nang lumitaw sa mga report na natatanggap niya. Ang anak ng lalaking winasak niya noon. Ang tadhana ay may kakaibang pagkamapagbiro. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang hiwalay na unit na para lamang sa mga espesyal na tawag. Nag-dial siya ng isang numero. Nasaan na siya? Tanong ni Dolores nang may sumagot sa kabilang linya. Walang bati, walang pagpapakilala. Nasa opisina pa po niya, ma'am. Sagot ng boses, isang profesional na private investigator na matagal na niyang ginagamit. Bantayan mo ang bawat galaw niya. Utos ni Dolores. Gusto kong malaman kung sino ang mga kausap niya, saan siya kumakain, pati na kung anong kulay ng medyas ang suot niya. Intindihin mo. Opo, ma'am. Masusunod po. Ibinaba niya ang tawag. Isa pa. Tinawagan niya ang kanyang anak. Sinagot ito ni Adrian pagkatapos ng ilang ring. Ma? Adrian, kailangan nating mag-usap, sabi ni Dolores. Ang boses niya ay nagbago. Naging malambing na tulad ng isang mapagmahal na ina. Napapansin ko, parang lumalayo ang loob sa'yo ng asawa mo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Adrian. Makomplikado. Walang komplikado, anak, sabi ni Dolores. Marahil ay kailangan mo lang siyang suyuin. Bigyan mo ng atensyon. Dalhin mo siya sa labas. Ipakita mong mahal mo siya. Baka sakaling may sinasabi siya sa iyong hindi niya sinasabi sa akin. Sige po, ma. Susubukan ko. Good. Dahil ayokong isipin na ang asawa mo ay may ibang pinagkakaabalahan maliban sa pagiging isang mabuting may bahay sa iyo, sabi ni Dolores, isang banayad na babala na nakatago sa matamis na salita. Pagkatapos ibaba ang pangalawang tawag, tumayo si Dolores at lumapit sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang buong hardin. Perpekto. Bawat halaman ay nasa tamang lugar. Walang ligaw na damo. Ganoon niya gusto ang kanyang buhay. Kontrolado. Si Maya ay isang ligaw na damo na nagsisimulang tumubo sa kanyang perpektong hardin. At may isang paraan lang para harapin ang mga ligaw na damo. Kailangan itong bunutin mula sa ugat. Ilang sandali pa, isang email ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula ito sa investigator, isang larawan. Binuksan niya ito. Ang larawan ay kuha mula sa malayo. Medyo malabo, pero malinaw kung sino ang mga nandoon. Si Maya, nakaupo sa isang coffee shop. At sa tapat niya, si Ramon Cruz. Sa ibabaw ng mesa, nakita ni Dolores ang isang maliit na itim na bagay. Isang USB. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Dolores. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang katotohanan. Isinara niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Ang galit ay hindi nakakatulong. Ang kailangan niya ay isang plano. Isang plano na hindi lang magpapatigil kay Maya, kundi dudurog dito sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Ang insidente ng hikaw ay isang malinaw na mensahe. Simula sa gabing iyon, naramdaman ni Maya ang unti-unting paghigpit ng hawla sa paligid niya. Ang dating malumanay na pagtrato ni Dolores ay napalitan ng isang mapanuring pagmamatsyag na nakatago sa likod ng pag-aalala. Maya, Ija, bakit parang palagi kang nasa cellphone mo? May problema ba? Tanong nito isang umaga habang nag-aalmusal sila. Inaayos ko lang po ang schedule ko sa trabaho. Palusot ni Maya, mabilis na ibinaba ang telepono. Hindi ba dapat ay mag-leave ka na muna? Para makapag-focus ka sa foundation at sa pag-aalaga kay Adrian. Sabi ni Dolores, ang diin sa huling mga salita ay puno ng kahulugan. Kahit ang mga kasambahay ay tila nagbago, dati nginingitian siya. Ngayon, iniiwasan nila ang kanyang tingin. Pakiramdam niya, bawat isa sa kanila ay mata at tainga ni Dolores. Ang bawat tanong nila, Ma'am, ano po ang gusto ninyong merienda? O ma'am, saan po ang lakad ninyo?
ay hindi na isang simpleng tanong, kundi isang paraan ng pag-uulat. Pati si Adrian ay nag-iba. Bigla itong naging maalalahanin. Maya, kumain ka na ba? Gusto mo bang manood tayo ng sine mamaya? Alok nito isang gabi, isang bagay na hindi na nito ginawa mula pa noong kasal nila. Marami akong ginagawa. Malamig na sagot ni Maya, nakatutok sa laptop. Lagi ka nalang busy, sabi ni Adrian, may pahiwatig ng hinanakit. Sinusubukan kong ayusin ang mga bagay-bagay, pero parang inilalayo mo ang sarili mo. Talaga, Adrian? O sinusubukan mo lang gampanan ang utos ng nanay mo? Diretsahang tanong ni Maya. Natigilan si Adrian. Ang pagkukunwari ay nawala sa kanyang mukha. Napalitan ng pamilyar na ekspresyon ng pagkakasala. Hindi na ito nagsalita at lumabas na lang ng silid. Alam ni Maya na ang bawat kilos niya ay sinusuri. Ang pag-alis ng bahay ay naging mas mahirap. Ang pakikipag-usap kay Ramon ay naging mas delikado. Kinailangan nilang maging mas malikhain. Natuklasan ni Maya na ang tanging lugar kung saan siya nagkakaroon ng tunay na privacy ay sa loob ng malaking walk-in closet ng kanyang silid. Walang security camera doon. Doon siya nagtatago para mag-email kay Ramon gamit ang burner phone na ibinigay nito sa kanya sa pamamagitan ng isang masalimuot na paraan. Iniwan sa locker ng isang gym na sinimulan niyang puntahan. Ang kanilang komunikasyon ay naging parang sa mga espiya. Ginamit nila ang mga terminolohiya ng abyasyon bilang code. Ang flight manifest ay nangangahulugang listahan ng mga pangalan sa isang transaksyon. Ang turbulence ay nangangahulugang may panganib. Ang final boarding call ay nangangahulugang kailangan nilang magmadali. Isang araw, kailangan niyang maibigay kay Ramon ang isang memory card na naglalaman ng mga audio recording na palihim niyang kinuha mula sa isang pag-uusap ni Dolores at ng abogado nito. Ang plano niya ay simple pero mapanganib. Inanunsyo niya sa hapunan na sasalain niya ang kanyang mga lumang libro para i-donate sa isang public library. Isang gawain na walang sinuman ang maghihinala. Isang napakabuting ideya, Ija. Puri ni Dolores. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing, tingnan natin kung ano ang binabalak mo. Sa loob ng library ng mansyon, maingat niyang pinili ang isang makapal at lumang nobela. Sa gitna ng mga pahina nito, gumawa siya ng isang maliit na butas, sapat para pagtaguan ng memory card. Kinabukasan, personal niyang dinala ang isang kahon ng mga libro sa library. Sinisigurado na ang librong yon ay nasa ibabaw. Nauna na niyang sinabihan si Ramon sa pamamagitan ng code na ang package Zulu Alpha 5 ay handa ng i-check-in. Alam ni Ramon na ang ibig sabihin noon ay ang libro ay nasa history section, shelf 5. Pag-alis ni Maya sa library, ramdam niya ang mga matang nakasubaybay sa kanya mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng diretso. Sa loob ng kanyang puso, umaasa siyang nakuha ni Ramon ang mensahe. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, isang text message ang pumasok sa kanyang regular na cellphone. Galing ito sa isang hindi rehistradong numero. Isang salita lang ang nakasulat, landed. Nakahinga siya ng maluwag. Nakuha na ni Ramon ang memory card, ngunit ang kapanatagan ay hindi nagtagal. Habang papalapit na siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Adrian mula sa loob. Tila may kausap sa telepono. Huminto siya sa may pinto, nakikinig. Ma, ginagawa ko na ang sinabi niyo. Oo, sinusubukan ko siyang kausapin. Hindi, wala siyang sinasabi sa akin. Para siyang may sariling mundo. Sige po, sasabihin ko sa inyo kung may mapansin akong kakaiba. Napasandal si Maya sa pader. Ang asawa niya, ang lalaking pinakasalan niya, ay espiya ng sarili niyang ina. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Sa loob ng bahay na ito, wala siyang kakampi. Bawat ngiti,
Bawat kilos ng kabaitan ay isang anyo ng pagtataksil. Nang pumasok siya sa silid, mabilis na ibinaba ni Adrian ang telepono. "Sino yon?" tanong ni Maya. Ang boses ay walang emosyon. "Ah, sa opisina lang. May tinatapos lang," sagot ni Adrian. Umiiwas ng tingin. Tinitigan lang siya ni Maya. Pagod na siyang masaktan. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na determinasyon. Bago siya makahiga, isa pang text ang dumating sa burner phone na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Galing ito sa isang bagong numero. "They are following Cruz. Be careful." Ang dugo ni Maya ay tila nagyelo. Ang anino na bumabantay sa kanya ay humahaba na ngayon at malapit ng sakupin ang tanging taong tumutulong sa kanya. Alam ni Ramon Cruz na sinusundan siya. Ito ay hindi isang pakiramdam lang. Ito ay isang katiyakan. Ang parehong itim na sedan na may tinted na bintana ay nasa likuran niya na naman. 3 sasakyan ang pagitan. Ito ang pangatlong araw. Ang mga tauhan ni Dolores Reyes ay hindi magagaling magtago. Sila ay magagaling manakot. At iyon mismo ang layunin nila. Ang iparamdam sa kanya na siya ay binabantayan, na iparamdam na wala siyang takas. Pero sanay na si Ramon sa mga anino. Ang buhay niya sa nakalipas na 10 taon ay ginugol niya sa pag-aaral ng mga ito. Sa isang biglaang liko, pumasok siya sa isang masikip na one-way street sa Quiapo, isang lugar na alam niyang hindi sanay ang mga humahabol sa kanya. Mabilis niyang iminaniobra ang kanyang lumang kotse sa mga nagtitinda at jeep. At sa isang perpektong tiyempo, lumiko siya sa isang eskinita at nawala. Tiningnan niya ang kanyang rearview mirror. Wala na ang itim na sedan, pero alam niyang pansamantala lang iyon. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa marating niya ang isang lugar na pamilyar sa kanya. Isang lugar na nagbibigay sa kanya ng lakas at sakit ng sabay. Ang Manila North Cemetery. Pinark niya ang kanyang kotse at naglakad sa pagitan ng mga puntod na nagkukwento ng libu-libong buhay na nagdaan. Huminto siya sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa marmol. Ang pangalan na nakaukit dito ay bahagya ng nababasa dahil sa katagalan. Francisco Cruz, minamahal na ama at asawa Tay, bulong ni Ramon, habang pinupunasan ang alikabok sa lapida. Malapit na. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng puntod. Dito, sa katahimikan ng mga patay, bumabalik ang lahat ng alaala. 15 taong gulang siya noon. Naaalala pa niya ang amoy ng takot sa kanilang bahay. Ang mga gabing hindi natutulog ang kanyang ama, nakatitig sa mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampra. Ang mga hikbi ng kanyang ina mula sa kabilang kwarto. Ang kanyang ama, si Francisco, ay isang mabuting tao. Masyadong mabuti. Pinagkatiwalaan niya si Dolores Reyes, ang asawa ng kanyang business partner. Naniwala siya sa mga pangako nito ng isang malaking proyekto na mag-aangat sa kanilang kumpanya. Ipinuhunan ng kanyang ama ang lahat, hindi lang ang pera ng kumpanya, kundi pati na rin ang kanilang personal na ipon. Pagkatapos, biglang nawala ang lahat. Ang proyekto ay isang multo. Ang pera ay naglaho. At si Dolores, kasama ang kanyang abogadong si Ricardo Reyes, ay may mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng sisi ay nasa kanyang ama. Naaalala ni Ramon ang araw na dumating ang mga pulis. Ang kahihiyan sa mga mata ng kanyang ama. Ang pagbagsak ng kanilang mundo. Hindi kinaya ni Francisco Cruz ang pagkawasak ng kanyang pangalan at ng kinabukasan ng kanyang pamilya. 1 taon pagkatapos ng iskandalo, inatake ito sa puso. Sabi ng mga doktor, atake sa puso. Pero alam ni Ramon ang totoo. Namatay ang kanyang ama dahil sa wasak na puso at wasak na dangal. Mula sa araw na yon, isinumpa ni Ramon sa sarili niya. Hindi siya maghahanap ng paghihiganti na marahas. Hindi iyon ang gusto ng kanyang ama. Maghahanap siya ng hustisya, ang uri ng hustisya na nakasulat sa batas, ang parehong batas
na binaluktot ni Dolores para sirain sila. Nag-aral siya ng mabuti. Kumuha siya ng accounting, pagkatapos ay law. Nagtrabaho siya sa mga pinakamalalaking auditing firm. Inaaral ang bawat paraan ng pandaraya sa mga libro, bawat butas sa sistema. At sa buong panahong iyon, hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa Reyes Corporation. Nang makuha niya ang posisyon bilang consultant sa airline kung saan nagtatrabaho si Maya Alonso, alam niyang ito na ang pagkakataon. Nakita niya ang pangalan ni Maya sa flight manifest at pagkatapos, nabalitaan niya ang kasal nito kay Adrian Reyes at kasunod, ang paglulunsad ng foundation na ipinangalan dito. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang babaeng ito, ang asawa ng anak ng kanyang kaaway, ay ginagamit at siya ang susi. Inilabas ni Ramon ang memory card na nakuha niya mula sa libro sa library. Isinaksak niya ito sa isang maliit, encrypted na laptop na dala niya. Pinakinggan niya ang audio recording, ang boses ni Dolores, malamig at walang awa. Malinaw na tinatalakay nito at ng kanyang abogado kung paano lilinisin ang isang malaking donasyon mula sa isang politiko sa pamamagitan ng Maya Alonso Reyes Foundation. Ito na, ang smoking gun, ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Tumingin siyang muli sa lapidan ng kanyang ama. Konting tiis na lang, Tay. Matatapos na rin ang lahat ng ito. Isinara niya ang laptop. Alam niyang mapanganib ang susunod na hakbang. Ngayong alam na ng mga Reyes na nagmamamanman siya, dodoblehin nila ang kanilang pag-iingat at ilalagay nila si Maya sa mas malaking panganib. Kailangan niyang bigyan ng babala si Maya, pero hindi niya maaring gamitin ang kanilang mga sikretong linya ng komunikasyon. Baka nakabantay na rin sila doon. Pumunta siya sa pinakamalapit na tindahan sa labas ng sementeryo at bumili ng bagong SIM card. Ginamit niya ang cellphone ng tindera para mag-text, isang numerong hindi konektado sa kanya. They are following Cruz. Be careful. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang pampublikong telepono. Ang tunog ng mga barya na nahuhulog ay parang tunog ng isang orasan na papalapit sa hating gabi. Nag-dial siya ng isang numero, ang numero ng burner phone ni Maya. Sinagot ito ni Maya sa unang ring. Hello? Maya, sabi ni Ramon, ang boses niya ay mababa at apurado. Nasa akin na. Mayroon na akong sapat na ebidensya para simulan ng isang opisyal na investigasyon. Narinig niya ang paghinga ni Maya sa kabilang linya. Pero kailangan natin ng isang huling malaking patibong. Pagpapatuloy ni Ramon, isang bagay na hindi nila matatanggihan, isang transaksyon na mahuhuli natin sila sa akto. Anong ibig mong sabihin? May alam akong paraan para pabagsakin siya. Pero ito ang pinakamapanganib na bahagi ng plano. Ilalagay ka nito sa sentro ng lahat. Ikaw ang magiging pain. Huminto si Ramon. Binibigyan si Maya ng pagkakataong umatras. Handa ka ba? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Para kay Ramon, iyon ay isang buong buhay. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Maya, matatag at walang pag-aalinlangan. Oo, handa ako. Handa ka ba? Ang tanong ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maya matagal pagkatapos nilang mag-usap. Handa na ba siya? May pagpipilian pa ba siya? Ang bawat araw sa mansyon ay parang dahan-dahang pagkalunod. Ang plano ni Ramon, gaano man kapanganib, ay ang tanging salbabida na inialok sa kanya. Kinabukasan, huminga siya ng malalim at sinimula ng kanyang pag-arte. Hinintay niya ang almusal, ang tanging oras na halos palaging kumpleto sila. Sa gitna ng kanilang karaniwang tahimik na pagkain, nagsalita siya. Ang boses niya ay maingat na tinimpla para magtunog masigasig at medyo inosente. Mama, sabi niya, nakatingin kay Dolores, may naisip po akong proyekto para sa foundation. Huminto sa pag-inom ng kape si Dolores. Itinaas nito ang kanyang tingin
Ang mga mata ay naniningkit. Sinusuri siya. Si Adrian naman ay natigilan. Tila nagulat na nagsalita siya. Ano yon, Ija? Tanong ni Dolores. Mayroon po akong mga kasamahan sa airline, mga piloto at flight attendant, na gustong mag-organisa ng isang fundraising flight papuntang Palawan. Paliwanag ni Maya. Ang lahat po ng kikitain mula sa mga tiket na ibebenta natin sa mga kumpanya bilang corporate incentive ay mapupunta sa isang bagong programa. Tatawagin po natin itong Alas ng Pag-asa, isang scholarship fund para sa mga anak ng mga airport ground crew. Ang ideya ay perpekto. Galing ito kay Ramon. Ito ay kapanipaniwala dahil konektado ito sa mundo ni Maya. At ang pinakamahalaga, ito ay nagsasangkot ng malaking halaga ng pera mula sa mga corporate sponsors. Isang perpektong pagkakataon para magpasok ng pera si Dolores. Nakita ni Maya ang isang kislap sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang kislap ng interes. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng pagkalkula. Isang magandang ideya, sabi ni Dolores, dahan-dahan. Pero nangangailangan iyan ng malaking paunang pondo para sa eroplano, sa mga permit. Marami. Opo, mabilis na sagot ni Maya. Kaya po naisip ko, baka po meron kayong mga kaibigan na gustong maging founding sponsors. Isang malaking donasyon para masimulan ng proyekto. Siyempre po, ang kanilang tulong ay kikilalanin ng husto. Ang salitang kaibigan ay ang pain, ang donasyon ay ang bitag. Nagkatinginan sila ni Dolores. Sa loob ng ilang segundo, tila isang tahimik na labanan ng isipan ang nagaganap sa ibabaw ng kanilang mga plato ng almusal. Sinusubukan ni Dolores na basahin kung meron bang nakatagong motibo. Si Maya naman ay pinipilit na maging isang blangkong pahina, puno lamang ng magandang intensyon. Sa huli, ngumiti si Dolores. Pag-aaralan ko ang proposal mo, Maya. Ihanda mo ang lahat ng detalye. Alam ni Maya na nakagat na nito ang pain. Ang kasakiman at pagiging sobrang kampante ni Dolores ang kanyang magiging kahinaan. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Maya sa paggawa ng isang pekeng proposal. Tinulungan siya ni Ramon sa mga numero. Sinisiguradong magmumuka itong lehitimo. Isang gabi, habang tinatapos niya ang mga huling detalye sa kanyang silid, pumasok si Adrian. Isinara nito ang pinto sa likuran niya. Maya, kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Hindi siya tuminag sa kanyang laptop. Tungkol saan? Tungkol sa proyektong ito, sabi ni Adrian, lumalapit sa kanya. Itigil mo na ito. Tumingin si Maya sa kanya, nagtataka. Bakit? Akala ko ba dapat suportahan kita? Hindi mo kilala si Mama, sabi ni Adrian. Ang boses ay nanginginig. Kapag pera na ang pinag-uusapan, nag-iiba siya. Delikado ang ginagawa mo. Kapag nalaman niyang may mali, sisirain ka niya, Maya. Sisirain ka niya ng walang pag-aalinlangan. Ito na marahil ang pinakatapat na sinabi ni Adrian sa kanya sa loob ng maraming linggo. Isang sandali ng kahinaan, isang sandali ng tunay na takot para sa kanya. Ngunit para kay Maya, huli na ang lahat. Salamat sa pag-aalala, Adrian. Malamig niyang sagot. Pero kaya ko ang sarili ko. Tinalikuran niya ito at bumalik sa kanyang ginagawa. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Adrian bago ito lumabas ng kwarto. Kinabukasan ipinasa ni Maya ang proposal kay Dolores. Kinuha ito ng matanda ng walang salita. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. 2 araw ng katahimikan, 2 araw ng nakakabinging pag-aabang. Sa 3 araw, habang nanananghalian, kaswal na nagsalita si Dolores. Nakausap ko ang isa sa mga kaibigan ko, sabi nito. Interesado siyang suportahan ang iyong Alas ng Pag-asa. Maglilipat siya ng pondo sa account ng foundation para masimulan mo na. Naramdaman ni Maya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Ito na. Talaga po? Sabi niya, pinipilit na magtunog tuwang-tuwa. Napakabuti naman po niya. Oo, sabi ni Dolores, isang maliit na ngangisi ang nasa gilid ng labi nito. Naniniwala siya sa iyong magandang layunin. Kinagabihan, habang nakakulong sa kanyang closet, natanggap ni Maya ang isang alert sa kanyang burner phone, isang pekeng banking app na ginawa ni Ramon. Ipinapakita nito ang isang malaking halaga ng pera na pumasok sa account ng foundation, ang eksaktong halaga na itinakda nila sa bitag. Mabilis niyang pinindot ang isang preset message para kay Ramon. Isang salita lang, airborne. Ang ibig sabihin, ang pain ay nasa himpapawid na. Ang transaksyon ay tagumpay. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa nila. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang naputol. Tumunog ang kanyang regular na cellphone, ang nasa ibabaw ng kanyang kama. Isang kaibigan niya mula sa mataas na lipunan. Si Trina. Sinagot niya ito. Hello, Trina. Ang boses sa kabilang linya ay hindi pangkaraniwan. Ito ay mataas, nanginginig, at puno ng pagkasindak. Maya! Oh my God, Maya! Nasaan ka? Sigaw nito. Nasa bahay lang. Bakit? Anong nangyari? Hindi mo pa ba nakikita? Tanong ni Trina, halos hindi makahinga. Buksan mo ang cellphone mo. Tingnan mo ang social media, ang mga chismis. Maya ang mga litrato. Pinag-uusapan ka ng buong Makati. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang binubuksan niya ang kanyang social media app. Hindi niya kailangang maghanap. Ang pangalan niya ay nasa lahat ng dako. Maya Alonzo Reyes Saclo. Ang unang nakita niya ay isang artikulo mula sa isang kilalang high society gossip blog. Ang pamagat ay sumisigaw. Flight attendant Harris, nahuli sa aktong nakikipagrelasyon sa isang piloto? Sa ilalim nito, isang serye ng mga litrato. Malalabo. Tila kuha mula sa malayo. Ang isa ay nagpapakita sa kanya na naglalakad papasok sa isang hotel. Ang hotel kung saan niya kinakausap minsan ang mga kontak ni Ramon para sa impormasyon. Sa isa pang litrato, may kasama siyang isang lalaking nakauniporme ng piloto. Ang anggulo ay ginawang mukhang magkayakap sila, kahit na ang totoo ay nag-uusap lang sila sa isang lobby na puno ng tao. Ang pinakamasakit ay ang huling litrato. Isang close-up shot niya. Umiinom ng kape. Ang tiyan niya ay bahagyang umbok na sa ilalim ng kanyang damit. Ang caption sa ilalim, sino nga ba ang tunay na ama? Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkaubos ng hangin sa kanyang baga. Ito ang ganti ni Dolores. Hindi ito isang simpleng atake. Ito ay isang pagwasak. Isang pagwasak ng kanyang pangalan, ng kanyang dignidad, at ng pagkatao ng anak na dinadala niya. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa kanyang telepono. Mga kaibigan na nagtatanong, mga kakilala na nanghuhusga, mga numero na hindi niya kilala na nagpapadala ng masasakit na salita. Sa isang iglap, ang babaeng hinahangaan at iginagalang ay naging isang babaeng makasalanan sa mata ng publiko. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Adrian, ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay puno ng gulo. Maya, simula nito. Nakita mo na? Putol ni Maya, ang boses niya ay basag. Ang mga kasinungalingan na ikinalat ng nanay mo? Hindi makatingin ng diretso si Adrian sa kanya. Napayuko ito. Nakatingin sa sahig. Sinabi ko sa kanya na itigil. Sinubukan ko. Sinubukan mo? Tumawa si Maya isang tawang walang saya. Adrian, ang asawa mo at ang magiging anak mo ay sinisiraan sa buong mundo at ang kaya mo lang sabihin ay sinubukan mo? Lumapit siya dito. Ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo?
Sabihin mo sa kanila na anak mo ito. Ipagtanggol mo kami. Umiling si Adrian. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi mo naiintindihan, Maya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang kalabanin si Mama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pagtingin ni Maya para kay Adrian, ang awa, ang mga alaala ng kanilang nakaraan, ay naglaho. Ang nakikita niya na lang sa harapan niya ay isang duwag, isang lalaking walang gulugod, na mas pipiliin pa ang anino ng kanyang ina kaysa sa liwanag ng kanyang sariling pamilya. Tumalikod si Maya. Wala nang dapat pag-usapan. Narinig niya ang pag-alis ni Adrian. Pagkatapos, isa pang yabag ang lumapit sa kanyang pinto. Si Dolores. Nakatayo ito doon. Ang mukha ay balot ng isang pekeng maskara ng pag-aalala. Ija, narinig ko ang balita, sabi nito. Ang boses ay malambot at puno ng awa. Nakakalungkot. Ang mga tao ngayon napakadaling manghusga. Tinitigan ni Maya ang kanyang biyenan. Ang babaeng nasa harap niya na nag-aalok ng pekeng pakikiramay ay ang parehong babae na nagplano ng kanyang pagkasira. Huwag po kayong mag-alala, Mama, sagot ni Maya. Ang boses niya ay nakakagulat na kalmado. Alam ko po ang totoo. Ngumiti si Dolores. At sa pagkakataong ito, hindi na nito itinago ang tagumpay sa kanyang mga mata. Oo, pero minsan, Maya, ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan. Kawawa ka naman. Ang dangal ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi na maibabalik. Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniiwan si Maya sa gitna ng mga guho ng kanyang reputasyon. Pumunta si Maya sa balcony, sa parehong lugar kung saan sinubukan siyang kausapin ni Adrian noong charity ball. Ang hangin ay malamig, humahampas sa kanyang balat. Tumingin siya sa ibaba, sa mga kumikinang na ilaw ng Makati. Mula sa taas na yon, mukhang payapa ang lahat. Isang kasinungalingan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Tinalikuran ng kanyang asawa, sinira ng kanyang biyenan, hinuhusgahan ng buong mundo. Tila nawala na ang lahat. Ang pangalan niya, ang kinabukasan niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang tanging init sa gitna ng nanunuot na lamig. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang pagkatalo niya? Napayuko siya. At sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkadismaya sa sarili. Akala niya matalino siya. Akala niya kaya niyang makipaglaro. Pero isa lang siyang langgam na sinusubukang kalabanin ng isang elepante. All is lost. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagtangis, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng burner phone na naiwan niya sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Isang mensahe. Mula kay Ramon. Binuksan niya ito. Isang pangungusap lang ang nakasulat, ngunit para kay Maya, iyon ang pinakamahalagang pangungusap sa buong mundo. Panahon na, Maya. Bukas, tatapusin na natin ito. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha. Tumingin siyang muli sa mga ilaw ng syudad. Hindi pa ito tapos. Maaring kinuha ni Dolores ang kanyang dangal, pero hindi nito makukuha ang kanyang katotohanan. At bukas, malalaman ng buong mundo kung ano ang katotohanan iyon. Ang opisina ng Anti-Money Laundering Council ay hindi magarbo. Ang mga pader ay kulay abo, ang mga kasangkapan ay simple at praktikal, at ang hangin ay malamig dahil sa aircon. Ito ay isang lugar ng mga katotohanan, hindi ng mga pagkukunwari. Umupo si Maya sa tapat ng isang investigador, isang seryosong lalaki na nasa edad 40. Sa tabi niya, si Ramon Cruz ay kalmadong inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Isa-isa. Ito po ang mga bank statement ng foundation, sabi ni Ramon. Ang boses ay matatag. Makikita ninyo ang pattern. Papasok ang malalaking donasyon mula sa mga kumpanyang pag-aari ng mga kilalang kasosyo ni Gong Dolores Reyes. Pagkatapos ng ilang linggo, ang pera ay ililipat
sa mas maliliit na account, kasama na ang mga offshore accounts na ito. Kinuha ni Maya ang pagkakataon. At ito po, sabi niya, inilalagay ang isang maliit na digital recorder sa mesa. Ay isang audio recording ng pag-uusap ni Ginang Reyes at ng kanyang abogado. Tinatalakay kung paano idadaan sa foundation ko ang pera mula sa isang kampanya ng politiko. Pinindot niya ang play. Ang malamig at kalkuladong boses ni Dolores ay pumuno sa tahimik na silid. Habang nakikinig ang imbestigador, ang mukha nito ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang mga mata nito ay tumatalim sa bawat salitang naririnig. Tumingin si Maya kay Ramon. Isang bahagyang pagtango lang mula dito ang nagsasabing, malapit na. Sa kabilang dako ng lungsod, sa pinakatuktok ng isang toring salamin sa Makati, si Dolores Reyes ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, pinamumunuan ng isang board meeting. Ang lahat ng miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae, ay nakikinig sa bawat salita niya. Ang expansion sa Singapore ay tuloy na tuloy, sabi niya. Ang boses niya ay parang bakal na nababalutan ng seda. Ang ating mga bagong charity partners doon ay handa nang tanggapin ang ating suporta. Inaasahan ko ang inyong buong kooperasyon. Ito ang gusto niya, ang kontrol, ang pakiramdam na ang buong mundo ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Ang tsismis tungkol kay Maya ay gumana ng perpekto. Ang atensyon ng publiko ay nasa personal na iskandalo, malayo sa mga tunay na transaksyon na nagaganap sa likod ng mga nakasarang pinto. Habang nagsasalita siya, bumukas ang pinto ng boardroom. Hindi ito kumatok. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng barong. Seryoso ang mga mukha. Sa likod nila, ilang unipormadong pulis. Natigil sa pagsasalita si Dolores. Ang inis ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Excuse me? Mayroon kaming mahalagang pulong dito. Sino kayo? Ang lalaking nasa gitna ay humakbang pasulong. Nagpakita ito ng isang ID. National Bureau of Investigation. Sabi nito, ang boses ay kalmado, pero may autoridad. Jeneg Dolores Reyes, meron kaming dalang search warrant para sa opisinang ito at freeze order para sa lahat ng bank account na konektado sa Reyes Corporation at sa mga subsidiary nito, kasama na ang Maya Alonso Reyes Foundation. Parang isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Natahimik ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Dolores. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at dahan-dahang nagiging takot. Tumawa si Dolores, isang tawang pilit. Nagkakamali yata kayo. May ideya ba kayo kung sino ako? Opo, ma'am. Sagot ng ahente, hindi natitinag. Kaya po kami narito. Pinirmahan ni Maya ang huling pahina ng kanyang sinumpaang salaysay. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya ang pagpasok ng isang mataas na opisyal sa silid. May ibinulong ito sa imbestigador na kausap nila. Tumango ang imbestigador at tumingin sa kanila. Salamat sa inyong kooperasyon, G. Cruz Ganged Reyes. Ang search warrant ay isinisilbi na sa kasalukuyan. Ang mga account ay frozen na. Naramdaman ni Maya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tapos na. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Dolores. Pagkatapos, ang telepono ng isa sa mga board member at isa pa. Ang mga tawag ay mula sa mga bangko, mga partner, mga abogado. Ang balita ay kumakalat na parang apoy. Ang mga board member ay nagsimulang magsitayuan, isa-isa. Palihim na lumalabas ng silid, iniiwan siya. Ang mga taong kanina lang ay yumuyuko sa kanya ay iniiwasan na ngayon ang kanyang tingin. Naiwan siyang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, mag-isa, habang ang mga ahente ng NBI ay nagsisimulang halughugin ang kanyang opisina. Kinuha nila ang mga computer. Binuksan ang mga filing cabinet. Ang kanyang kaharian ay nilapastangan sa harap mismo niya.
Ang kapangyarihan na inipon niya sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Bumalik si Maya sa mansyon para kunin ang kanyang mga gamit. Ang dating maayos at tahimik na bahay ay nasa estado ng kaguluhan. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan. Ang mga security guard ay pinalitan ng mga pulis. Pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya si Dolores. Nakatayo ito sa gitna ng lahat. Ang buhok ay medyo magulo. Ang mamahaling damit ay lukot na. Wala na ang reyna. Ang naroon na lang ay isang babaeng natalo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Naglakad si Maya papunta sa hagdanan, hindi ito pinapansin. Ikaw, sabi ni Dolores, ang boses ay nanginginig sa galit. Ikaw ang may gawa nito. Huminto si Maya at lumingon. Tinitigan niya ang babaeng halos sumira sa kanya. Wala na siyang nararamdamang takot. Awa na lang. Sinira mo ang lahat. Sigaw ni Dolores, ang boses ay basag na. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan na binuo ko. Tumingin si Maya sa paligid, sa mga mamahaling gamit, sa mga gintong palamuti, sa malamig at walang kaluluwang mansyon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Dolores. Matagal na po itong sira. Mahinahong sagot ni Maya. Kayo ang sumira dito. Tumalikod siya at nagsimulang umakyat sa hagdanan. Iniiwan si Dolores na nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling imperyo, nakatulala at walang masabi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga balita tungkol sa iskandalo ng mga Reyes ay unti-unting humina. Napalitan ng ibang mga headline, ibang mga drama. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang imperyo ay tuluyan ng gumuho. Si Maya ay nakatira na ngayon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa Pasay. Ang bintana niya ay hindi nakatanaw sa isang perpektong hardin na gawa ng hardinero, kundi sa malawak na Manila Bay. Dito, ang bawat paglubog at pagsikat ng araw ay totoo. Walang pagkukunwari. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanyang maliit na balkonahe, dumating ang isang sobre sa pamamagitan ng courier. Mula ito sa abogado ni Adrian. Sa loob, naroon ang mga papeles ng annulment. Pirmado na. Isang kasunduan na walang habol, walang hatian ng ari-arian. Isang malinis na pagputol. Kinuha ni Maya ang isang pluma. Tinitigan niya ang pangalan ni Adrian Reyes sa papel. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng kalungkutan para sa lalaking hindi kailanman natutong tumayo para sa sarili. Nang walang pag-aalinlangan, inilagda niya ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, Maya Alonso lang. Ang pirma ay hindi isang tanikala. Ito ay isang susi. Ang susi sa kanyang kalayaan. Ang karma, o ganti gaya ng tawag nila dito, ay dumating sa pamilya Reyes hindi sa paraang maingay, kundi sa paraang tahimik at mabagal. Si Dolores, bagamat hindi nakulong dahil sa kanyang edad at mga koneksyon, ay nawalan ng lahat ng bagay na mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa kalayaan, ang kanyang kapangyarihan at impluensya. Ang mga kaibigan niya ay lumayo. Ang mga kumpanya ay bumagsak o naibenta. Ang pangalan ng Reyes, na dati ay simbolo ng yaman, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Nabuhay siya sa isang mas maliit na bahay kasama ang anino ng kanyang dating kadakilaan. Si Adrian naman ay naiwang mag-isa. Walang kumpanya, walang yaman mula sa ina. Kinailangan niyang harapin ang mundo sa unang pagkakataon nang walang safety net. Ayon sa mga nabalitaan ni Maya mula sa mga dating katrabaho, nagpupumilit itong magtayo ng sarili niyang maliit na negosyo, malayo sa anino ng kanyang ina. Nagsisimula siya sa simula, isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Isang hapon, dinalaw siya ni Ramon Cruz. Hindi na ito ang seryoso at laging nagmamadaling consultant. Mas kalmado na ito ngayon at may isang maliit na ngiti na madalas nang sumisilay sa kanyang mga labi.
Nagdala ito ng isang bayong ng mga prutas. Para sa inyo ng baby, sabi nito, medyo nahihiya. Salamat Ramon, sabi ni Maya. Pinaupo ito. Ano ang balita sa kaso? Mabagal, pero umuusad. Sagot ni Ramon. Marami pang dapat ayusin. Pero ang mahalaga, hindi na sila makakapanakit pa ng ibang tao. Tumingin si Ramon sa paligid ng apartment ni Maya. Masaya ako para sa'yo, Maya. Mukhang payapa ka na dito. Payapa na nga, sabi ni Maya. Hinahaplos ang kanyang malaki ng tiyan. Dito, ako ang gumagawa ng sarili kong mga patakaran. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang trapik, ang panahon, ang masarap na kape. Walang drama, walang intriga. 2 taong nagtulungan sa gitna ng unos at ngayon ay nasa kalmadong katubigan na. Nang paalis na si Ramon, huminto ito sa may pinto. Maya, kung kailangan mo ng kahit ano, para sa paghahanda sa panganganak, o kahit ano pa, huwag kang mag-atubiling tumawag. Ngumiti si Maya, isang tunay na ngiti. Salamat Ramon, pero kaya ko na. Sa mga sumunod na linggo, inihanda ni Maya ang lahat para sa pagdating ng kanyang anak. Nag-ipon siya mula sa kanyang na-save na pera at sa maliit na bahagi ng frozen assets ng foundation na legal na iginawad sa kanya bilang biktima. Bumili siya ng kuna. Nag-ayos ng maliliit na damit. Bawat bagay na ginagawa niya ay para sa kanya at sa kanyang anak. Walang utos mula kay Dolores, walang pag-iwas mula kay Adrian. Isang gabi, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa Manila Bay, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang likod. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Mas matindi ito kaysa sa dati. Tumingin siya sa kalendaryo. Panahon na. Hindi siya natakot. Hindi siya nagpanik. Kinuha niya ang hospital bag na matagal na niyang inihanda sa tabi ng pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-book ng taxi papuntang ospital. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang apartment, huminto siya saglit at tumingin sa bintana. Sa papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Handa na siya. Handa na siya para sa pinakamahalagang paglapag ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, siya ang piloto. Siya lang. Ang silid sa ospital ay simple at malinis. Walang mamahaling bulaklak mula sa mga peking kaibigan, walang pagbisita mula sa isang pamilyang puno ng pagkukunwari. Ang tanging naroon ay ang tunog ng machine na sumusubaybay sa tibok ng puso at ang determinadong paghinga ni Maya. Sa bawat hirap, hindi ang mukha ni Adrian ang kanyang naaalala. Hindi rin ang anino ni Dolores. Ang iniisip niya ay ang kinabukasan. Ang unang nangiti, ang unang hakbang, ang unang salita. Nang ilagay ng doktor ang kanyang bagong silang na sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng pait ng nakaraan ay naglaho. Isang babae, isang perpekto at malusog na sanggol na babae. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ng nurse. Tinitigan ni Maya ang kanyang anak, ang maliliit nitong mga daliri na nakakapit sa kanya. Liwayway, bulong niya. Ang pangalan niya ay Liwayway dahil ito ang kanyang bukang liwayway, ang simula ng lahat. Isang pamilyar na anunsyo ang umalingaw-ngaw sa airport terminal. Final boarding call for Flight PR 102 bound for Los Angeles. Naglalakad si Maya Alonso sa pasilyo ng airport, hindi bilang pasahero, kundi bilang ang flight attendant chief na namumuno sa kanyang crew. Ang kanyang uniforme ay plansado, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang nangiti ay hindi napilit. Ito ay tunay, nagmumula sa isang pusong buo na. Marami ang nagbago sa loob ng 1 taon. Ang kaso, laban sa mga reyes, ay natapos na. Maraming asset ang nakumpiska ng gobyerno. Bilang isa sa mga pangunahing testigo at biktima, si Maya ay nakatanggap ng bahagi mula sa mga narecover na pondo. Hindi isang malaking yaman,
ngunit sapat para magsimula muli. At iyon mismo ang ginawa niya. Sa tulong ni Ramon, na naging isang tapat na kaibigan at ninong ni Liwayway, itinayo ni Maya ang isang non-profit organization. Tinawag niya itong Bukas Palad, isang pundasyon na nagbibigay ng libreng legal na tulong at financial literacy seminars para sa mga kababaihan na nakakaranas ng financial abuse at economic manipulation sa kanilang mga relasyon. Isang linggo bago ang kanyang pagbabalik sa paglipad, nagkaroon sila ng isang maliit na press conference para ilunsad ang Bukas Palad. Nakatayo siya sa harap ng mga kamera, hindi bilang biktima ng isang iskandalo, kundi bilang isang tagapagtanggol. Maraming kababaihan ang nakakulong sa mga relasyong sinisira sila, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa kawalan ng kalayaang pinansyal. Sabi niya, ang boses ay matatag, ang bukas palad ay narito para sabihin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Narito kami para bigyan sila ng mga kasangkapan para buksan ang kanilang sariling mga pakpak. Ngayon, habang naghahanda siya para sa kanyang unang international flight, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ngunit hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng pananabik. Bago sumakay sa eroplano, tinawagan niya ang kanyang ina na masayang nag-aalaga kay Liwayway habang siya ay nasa trabaho. Ma, kamusta ang apo ninyo? Naku, heto, pinipilit kainin ang sapatos niya. Natatawang sagot ng kanyang ina. Huwag mo kaming alalahanin dito, anak. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ipinagmamalaki kita. Salamat, ma. I love you. I love you too. Pagbaba niya ng telepono, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Maya. Si Ramon, nakatayo hindi kalayuan, may dalang isang maliit na paper bag. Para sa biyahe mo, sabi nito. Iniabot ang bag. Sa loob, may kape at ang paborito niyang ensaymada. Baka hindi masarap ang pagkain sa eroplano. Nagtawanan sila. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang matatag na pundasyon sa kanilang mga bagong buhay. Walang romantikong tensyon, tanging malalim na respeto at pagmamahal ng dalawang taong nakaligtas sa isang digmaan. Salamat, Ramon. Bantayan mo ang inaanak mo, ha? Always. Sagot nito. Pumasok na si Maya sa eroplano. Sinalubong niya ang kanyang mga kapwa-tripulante, nagbigay ng mga huling tagubilin, at inihanda ang cabin. Ang lahat ay pamilyar, ngunit iba na ang pakiramdam. Dati, ang paglipad ay isang paraan para takasan ng lupa. Ngayon, ang paglipad ay isang selebrasyon ng kanyang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Habang umaandar na ang eroplano sa runway, sumilip siya sa maliit na bintana. Ang terminal ay unti-unting lumiliit. Ang mga gusali ng syudad ay nagiging parang mga laruan. Nang tuluyan ng umangat ang eroplano sa himpapawid, tinusok nito ang mga ulap at sinalubong ang sikat ng araw. Tumingin si Maya sa Makati na ngayon ay isang maliit na tuldok na lang sa malawak na tanawin. Ang dating ginintuang hawla niya. Hindi na siya bilanggo nito. Hindi na rin siya takot dito. Ito ay isang paalala lang ng kanyang pinagdaanan. Isang turbulensya na nagpatatag sa kanya. Ngumiti si Maya. Isang ngiti na para lamang sa kanya. Ang liwanag ay wala sa ibaba. Sa mga kumikinang na ilaw ng syudad, ang liwanag ay nasa itaas. Kasama niya. At ang liwanag na pinakamahalaga sa lahat ay nasa mga kamay na niya.